Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Delikado mga kababayan si Bongo, saka si Mark Villar. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano ang ganap kay Bongo at saka kay Mark Villar? Sabit. You see, sabi ko sa inyo, maubos itong mga Duterte senators, mga kababayan. So ito yung mga kumakagat na balita. Gano? Sabi ni Montolfo, itong si Bongo, si Mark Villar, mga kababayan, susunod na. Susunod na niya sa Mr. Maravillas. Gano, sabi ni Montolfo. Magiging super busy si Ombudsman Boying Rimulya sa mga darating na araw. Kaliwat ka ng pagsasampa ng kaso ang gagawin ni Rimulya sa mga sangkot sa ilang ghost infra projects ayon sa aking tweety. Sinabi ng aking tweety na kasado na ang plunder case na isasampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Mark Villar na kalihim dati ng Department of Public Works and Highways ng nakarang administrasyon. Sabit mga kababayan si Mark Villar. Ito yung sinasabi natin kasi sa totoo lang po, pumaldo yung mga sangkot sa flood control scandal. Kaya, di ba, ang pinaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong the past 10 years. Panahon ni Digong, ang Secretary ng Public Works si Mark Villar. And so, under his watch nang pumaldo yung mga sangkot, mga kababayan, sa flood control scandal. So, ito na ngayon mga kababayan ang mga developments ng balita. Kasado na daw mga kababayan yung plunder case. Laman ng reklamo ang resulta ng investigasyon sa testimonya ni dating USEC DPWH USEC Roberto Bernardo na umabot umano sa 18.8 billion pesos ang nakuhang proyekto ng construction firm na pag-aari ng kamag-anak ni Villar. O, di ba? Mga kababayan, kaya gusto nilang agawin. Inagaw na nga po yung Senate presidency. Inagaw kay Tito Sen ni Alan Peter Cayetano at saka pinalitan si Ping Lacson bilang Chairman Committee on Infrastructure. Sabi naman ni Ping Lacson, buti na nga din niya kasi I'm relieved sa trabahong ito na napakabigat bilang Chairman Committee ng Infrastructure. Ang ipinalit mga kababayan, si Pia Cayetano na iyakin. Ang intensyon talaga nila is to protect yung mga kasama nila na sangkot po sa flood control scandal. At saka siyempre, protect Sara. Na gusto nila, ma-quit si Sara at pag naging presidente si Sara, balik yung masasayang araw nila. Di ba pa? Ganun lang yon mga kababayan, payag kayo. Pero I think hindi mangyayari yung kanilang pagsasaya. At yung Senate presidency, it will be short-lived. Mga kababayan, yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Kasi ongoing po ngayon ang plot to replace Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sinira ni Alan Peter Cayetano po yung Senado. Nasira, nagulo. After niyang agawin kay Tito Sen, nasira ng todo yung reputasyon ng Senado, mga kababayan, bagsak. Now, going back dito sa balita ni Montolfo, matindi yung involved. 18.8 billion ang nakuhang proyekto daw ng construction firm na pag-ari ng kamag-anak ni Villar. Naganap ang awarding of contracts sa pagitan ng 2016 hanggang 2021. Tumabo po habang kalihim ang DPWH si Villar. Kaya yung mga akusasyon po ng mga DDS
na ang pumaldo po yung Marcos administration. Mali po, sila yung paldo. Kaya gusto nilang baliktarin. Pumaldo po yung Duterte administration. Doon tumiba, pilit nilang binabaliktad yung kwento, mga kababayan. Itinuturo kay Martin Romualdez, itinuturo sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga mali-maleta. Pero ang totoo niyan, yung mga mali-maletang korupsyon nandun sa previous administration, mga kababayan. So sabi dito sa report ni Montolfo, naganap ang awarding of contracts daw 2016 to 2021 abang DPWH Secretary si Mark Villar. Ang nasabing mga kontrata ay nakuha ng INE Construction Incorporated na pag-ari ng pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar. Bukod kay Villar, magiging laman din ng mga balita si Senator Bongo dahil nakaumang na umano ang arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya kaugnay ng mga kasong plunder at graft. So this is a new sword of Damocles na nakaumang sa ulo, hanging before the head of Bongo, other than yung sinasabi ICC warrant na sinasabi ni Trillanes. So other than that, may plunder case pa pala. You see, mga kababayan, matindi itong mga pasabog ni Montolfo. Dito yung nagkalat na mga blind items muna noong mga nakarang araw. Kumakalat na to, na chismis, mga kababayan. And this time, pinangalanan na ni Montolfo. Alam po ninyo, itong si Montolfo, marami itong asset sa gobyerno. Sa tagal niyang panahon bilang isang practicing media, nakapag-establish na siya ng mga assets in every agency of the government, including the Ombudsman. May mga barkada sa dyan. Kaya yun ang mga nagtitip sa kanya ng mga information. Mga reliable information. Ang kasong plunder ay isang non-bailable case na nangahulugang makukulong siya habang dinidinig sa hukuman ng kaso. Laman ng kasong ito ang halos 200 na mga infra projects na nai-award sa CLTG construction firm na pagmamay-ari ng pamilya ng senador ni Bongo. Ito, Clarence, ang kwang nito, Clarence Lawrence Tesoro Go, na acronym yung CLTG. Ang buong pangalan ni Go ay Christopher Lawrence Tesoro Go, na acronym ng CLTG. Sa record ng Ombudsman, aabot sa 7 billion ang nakuhang proyekto ng pamilya ni Go noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa CLTG, may mga nakuha ring proyekto ang Alfredo Builders and Supply na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Alfredo Go. Bukod sa nasabing mga senador, ilang mga kongresista rin ang sasampa ng kaso ng Ombudsman, kaugnay pa rin sa flood control scandal. So nagets na ninyo, mga kababayan, kung bakit galit na galit sila sa Marcos administration. Nililinis kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga kalat ng previous administration. Kaya yung sabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA, bakit tayo umabot sa ganito? So nalungkot ng todo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa nakagawian na kasi po yung pangungurakot ng mga opisyal, yung sabwatang ganito ng mga opisyal ng DPWH, mga politiko, senador, kongresista, tapos mga DPWH engineers. Yan po matagal ng sabwatan, at ang naglakas ng loob na labanan nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila galit. Pati nga po si Ping Lacson, nakapagsalita, mga kababayan, kung bakit si Tito Sendao pinalitan bilang senador, Senate President. Alam niyo yung kung ano sinabi ni Ping Lacson? Yan sabi ni Ping Lacson.
Lacson says Soto lack billions to take care of senator. Kaya daw, senators, kaya daw si Tito Sen natanggal bilang Senate President. Yan o. Senator Lacson claimed that former Senate President Vicente Soto III was removed from the Senate leadership partly because some lawmakers believe he did not know how to take care of fellow senators through material support and political favors. Ang nakarating sa amin ang isyu kay Senator Soto, hindi daw marunong mag-alaga ng kasamahan namin, sabi po ni Ping Lacson sa radio interview. Ang aking reaksyon doon, hindi marunong mag-alaga si Senator Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng ipamigay sa kapwa senador. 142 billion, alam po ninyo itong sinasabi ni Ping Lacson na 142 billion, yung insertions ni Chis Escudero. Kaya lang, si Chis Escudero may kaso din sa flood control because of that. You see? Wala niyang ganun kasi itong si Tito Sen, kaya natanggal partly because of that. Hindi marunong mag-alaga ng senador, kapwa senador. O ngayon, nagkasabit-sabit na kayo sa kasong plunder. You see? Lacson said Soto was compared with former Senate President Chis Escudero, whom some senator allegedly viewed as more supportive of colleagues. Lacson also revealed that he himself became a source of frustration because of the Senate Blue Ribbon Committee's recommendation to investigate senators linked to the flood control scandal. Kung isasama ng loob ng aking kasamahan ang aking pagganap ng tungkulin bilang chairman, na di ko babaliwalain ang mga pahayag o di ko isasama dahil kasamahan ko, sana ko lulugar, sabi po ni Ping Lacson. Lacson maintained that senators should use the idea of alaga for the public's welfare, not for protecting political allies. Pero ang alaga na bubusugin kita, inaalagaan kita, na di natin pera yan, pera ng bayan, yan pinampambusog ko sa iyo. Kung yan ang definition ng alaga, mag-pack up na tayong lahat, sabi po ni Ping Lacson. Straight guy kasi itong si Ping Lacson. Siya lang ang senador na never sa kanyang pag-upo bilang senador for the past 20 years na yata sa Senado. Itong si Ping Lacson, hindi siya kumukobra ng pork barrel fund. Siya lang ang hindi kumukobra. Lahat kumukobra. Ayun mga kababayan. O ngayon, itong mga masisiba na senador, plunder case ang kinakaharap ngayon. O di ba? So abangan natin itong sinasabi ni Montolfo na si Bongo pati si Mark Villar ay kakasuhan ng plunder ng ombudsman.